Hello, good morning! Ang ituturo ko sa inyo ngayon ay kung paano mag-file ng quarterly percentage tax for the fourth quarter 2025. Dito sa aking screen, ito yung lagi kong ginagamit na sample sa pag-file ng quarterly percentage tax. Nandito na tayo ngayon sa fourth quarter na ang sakop ng mga month ay October, November, and December. So, ang ating ilalagay na amount sa ating form pag nag-file ng quarterly percentage tax ay ang total na ng 3 buwan. Kung ikaw ay merong branches, consolidated na sa isang form ang pag-file ng quarterly percentage tax. So, i-breakdown mo lang yung main branch, kung ilang branches, then total. Total amount na lang ang ilalagay sa form. Sa isang taon, merong 4 quarters. So, dapat merong 4 na form ang ma-file sa isang taon. Pag wala namang sales, kailangang mag-file lang ng 0 para hindi mag-open case. Kapag na-late ng pag-file, kailangang pumunta sa BIR, Revenue District Office, na nakakasakop sa iyong business para doon pa-compute ng interest, surcharge, and compromise penalty. Okay. Dito na tayo sa pag-file online. Dapat meron kang offline EBRR Forms Package version 7.9.5.0. Ito yung latest version as of January 8, 2026. Kahapon ko lang tiningnan, wala pang new version. So, date of recording, January 8. Hindi pa ako nakapag-check, pero siguro wala pa naman. Kung bago ka pa lang mag-fill up ng ganitong form, i-enter ang tax identification number, RDO code, line of business, taxpayer's name, kapag individual, last name, first name, and middle name. Kapag non-individual, registered name, company name. Then, registered address of registered taxpayer, zip code, telephone number, and active email address. Dito sa email address, matatanggap ang tax return receipt confirmation na proof of filing ng ating quarterly percentage tax. Okay, click fill up. Click OK. Click calendar. Ang fiscal applicable sa mga corporation na gumagamit ng fiscal year other than December. Okay. Take note, kailangan pong i-change ang year. Baka ma-file nyo ay 4th quarter 2026. So, palitan, ilagay 2025. I-click ang 4th quarter. Other details ng taxpayers, automatic na yan. Kung first filing pa lang ito, kailangang mag-choose ng graduated rates or 8% income tax rate. Pero existing taxpayer naman tong aking sample, kaya
graduated income tax rate na yung ginagamit. For the whole year, dapat ito, graduated income tax rate. Just in case na mag-avail ng 8% for 2026 na. Click next para mapunta sa page 2. Click PT 010. Applicable po ito sa mga retail, trade, wholesale, other businesses. Ito yung other alphanumeric tax codes. Yung iba kong clients, mga TNVS, ang kanilang alphanumeric tax code ay PT040. Okay, balik ko na sa PT010. Okay, ang amount ng aking fourth quarter. $329,145. Okay. Tax due, 9,874.35. Click Save. Click Validate. Validation successful. If ever may error, pwede pang i-click para mag-modify yung entries. Check natin sa first page. Okay, 9,874. Ito po ay payable until January 25, 2026. January 25. Nag-fall siya ng Sunday. So, kung magbabayad kayo sa bangko, over the counter, pwede pang magbayad hanggang January 26, 2026. Kung magbabayad sa bangko, i-print ito, ang form, tsaka yung tax return receipt confirmation. Okay. Click na natin. Click Submit Final Copy. Okay, please ensure that you have internet access and a valid email address indicated in your tax return. Click OK. Then, click OK. Makakatanggap ka ng Submit Successful subject to validation by BIR. Pwede niyo itong i-screenshot para if ever na hindi dumating yung tax return receipt confirmation, pwede kayong mag-complain sa BIR, sa inyong RDO na nag-file ka naman pero hindi dumating yung tax return receipt confirmation. Click OK. Papakita ko sa inyo yung sample ng tax return receipt confirmation. Ito yung tax return receipt confirmation noong third quarter 2025. Yan. Makikita yung TIN, yung form na sinubmit, 2551Q version 2018. Then yung return period, 12/2025 quarter 3 dahil third quarter. Kapag fourth quarter naman, 4 yung last digit dito. Kikita yung date received, time received. Then, pwede nang magbayad. Kung magbabayad sa bank, mag-print ng tax return, 2551Q, 3 copies, then 3 copies din itong tax receipt confirmation. May option tayo ng magbayad online. So, pwede tayong magbayad through Union Bank. Yung mga clients ko, binabayaran ko sa Union Bank online banking dahil doon pwede mag-save ng taxpayer details. Ito yung payment ko for third quarter. Ang return period, September 30, 2025. Kapag naman sa fourth quarter, ang return period dapat ay 12/31/2025. Pwede ding magbayad sa iba pang payment channels. Pwedeng pumunta sa, try ko kung mag-click siya.
Hindi na gumagana pag kinlik. Ang iba pa nating payment channels, MYEG, pwede din sa Maya, sa Linkbase ng Land Bank. Okay, try nyo na lang din sa other banks nyo kung merong online payment ng BIR. Okay, sana nakatulong po sa inyo ang aking tutorial video na ito. Kung napanood yung aking video, please comment and like my video. Pwede ding paki-share sa iba pa nating mga friends na nangangailangan din ng tutorial video na ito. Thank you so much. Bye!